So, good day ma'am. I am Nini Berntar. I will report the privileged communication of husband and wife. So, marital communication privilege. So, the role of the that protects the private communication between the spouse during their marriage. Meaning, it means that any private communication made by a husband to wife or by wife to her husband during their marriage cannot be revealed kuno in court without the consent ng other spouse. Di siya ma-disclose ang iyong communication if waray consent sa imo husband or wife nimo. Then ang purpose niya is to protect and trust the confidential nga ni ito ilang ko pa confidential ton iyo communication iton marriage pa kamo and to encourage the spouse to speak freely with each other. So an important points nga ni, first, the communication must be made during the valid marriage. So nga ni kuno anila kuno gipat istorya or iton while kay bali legal pag iton ila kasal ang may sa number 1. 2, the privilege continues even number 2, it must be private or confidential. Ang pa anila kuno like mga ilang mga secret, mga pribado gabay na mga kuan na mag-asawa gabay sila to nila gibali lagi pa istorya to nila mga information or communication nila dapat kuno waray makabati or waray makita ang lain na tao. 3, the privilege continues even after marriage in like after divorce. Bisa gagaw kuno kuan buwag na kibay sila tapos buwag na sila pero kasal pa sila meaning protektado gyapon yon siya ng privilege communication tun ilang gipang ilang communication iton kasal pa sila. Number 4, one spouse cannot testify about the communication without the consent of the other. So meaning dili kuno pwede ilaong ngadto during sa court tun niya isa ka asawa nila kay mga pribado kay ng mga communication sa iya partner, bawal niya ilaong ngadto, bawal niya i-disclose ng waray consent sa iya husband. Next, an exception, the privilege does not apply in some cases such as cases between the husband and wife or one spouse file a case against the other. So nga dili sini applicable if may kaso kibali tong kibay laban sa isa't isa kibali to ng magkasawa, dili siya protektado ng privilege communication sa ito. Like kibali example, kibali ang wife kibay nag-file ng case ng physical abuse sa iya husband. So ito pwede niya ilaong ito sa court tun ila communication, pwede niya i-disclose kay tungod yaka siya kumbaga yaka commit siya ng physical abuse. So pwede niya itong i-disclose ito niya privilege communication. So number 2, cases where one spouse commit crime against the other of their children. Anak ko no pangan isa ka asawa kay bali is like yakahimo kay ng krimen laban sa kabaya partner kay bali. So meaning ito niya anak pwede siya mo testify sa ngato sa iya asawa bali. Like example kibali ako nang aniya kibali bana kibali ipasakitan kabiton anak, so pwede to mo testify ang wife sa court during tong niya hitabo kibali sa iya husband ito pakunglata. So ang may to. So I will discuss the section 23, disqualification by reason of marriage. During their marriage, neither the husband nor the wife may testify for or against the other without the consent of the affected spouse except in a civil case by one against the other or in a criminal case for a crime committed by
once by one against the other or the latter direct descendant or descendants. So meaning ang disqualification by reason of kuno by reason of marriage isa ka rule of evidence na galaong na while kasal kabay sila na mag-asawa dili pwede mo testify ang isa laban or pabor kabay sa asawa na waray consent sa asawa na maapektuhan kabali. Meaning ang layunin kabay nga na niya like anila kabay pag panigtibo kabay nila like ang tiwala sa isa kabali ba panigtibo nila like kuan sila yon close gid sila kay siyempre mag-asawa nga ni no. So pasabot nga na if may kaso kabali laban sa iya kabali asawa dili siya pwede ugson na mo testify ngadto sa iya while valid pan ila kasal. So nga ni ang requisite for the marital disqualification rule. First, marriage is a valid and is existing as of the time of the offer of testimony. So dapat legal nila kuan nila kasal like sa oras kabay na kuan like pag testimony nila legal nila kasal like kabali kuan kapag anal na kabay nila kuan or void na kabay nila marriage. So dili siya pwede dili kabali applicable. Then bisag gagaw kuan nato lamang bisag gagaw kuan na huwag na sila like kasi separate kuan bahay pero kasal yapon valid yapon nila kuan pwede siya mo kuan legally siya mo siya applicable siya mo kuan mo testify like example si Ana o si Ben legal na mag-asawa kahit kuan buwag na sila kasi separate sila ng bahay di sa pwede mo testify si Ana kay kuan kay Ben kay nang waray consent to the other spouse is a party to the action. So nga ni ang asawa ko no dapat ang isa ka like partido kibay niya sa kaso kibay na mag-asawa pwede accused pwede sa complainant or defendant. So meaning example may kaso kabay na estapa kay kuan kay Ben ngadto accuse siya di sa pugson na si Ana mo testify na laban sa iya kabay man talong pabayas kabali ba na 3 no consent from the spouse or litigant. So kabali if musugot kabay ton asawa na mo testify sa iya ito si husband or wife like sabay example kabali misugot kabay si kuan nito si Ana na mo testify kay Ben sa court kabali pwede siya mo kuan kabali itong balaod tanggapon kabay na anya testimony ito nga na for not a civil case by one against the other or nor criminal case for a crime committed by one against the other or the latter direct descendants or ascendants. So meaning dili siya applicable ang disqualification if may civil case ang isa kasawa like example may nalmin support property dispute nga na. So nga na kabali ang criminal case like krimen kabay siya na gihimo ngadto kabay laban kabay sa kuan asawa anak iya mga pamilya nga na lula mga by direct descendant or descendant kabali example pali kung if pasikatan kabay ni Ben kabay si Ana an ila anak pwede ito siya mo testify kay Ben nga na. Next, what is the reason for the rule? First, there is identify or interest between husband and wife. If magkapareho kabali ang kanila ila interest na mag-asawa pasabot like ang ila kabali ila kabay tagumpay o mga problema kabay sa isa't isa kabali maepektuhan ngadto kay tungod like kabali totally neutral kabali o objective na lang ang isa kasawa
if mo testify. Example, if mapriso kay bali ang kuan ang asawa, maepektuhan nila kuan ila pamilya, di ba? Nga na ila gali kuan kabuhayan kay bali ng kuan, kabuhayan kay bali ng kabilang asawa kay bali nga na maglisod. Number 2, if one were to testify for against the other, there is consequent danger or perjury. So may possible na kuan uturohon kay baldon iya kuan pag-testify sa court, like pagpamakak kay bali, like kipugos mo kay bali itong pag-testify ang asawa pwede to siya mamakak para maprotektahan lamang ito ni asawa kay bali mabayas kay bali siya ba, like or kayat kuan mamakak siya kay tungod sa isa ka party kay bali may kasuko, may kaaway nga na. Then 3, the policy of the law is to guard the security and confidence or private life even at the risk of an occasional failure of justice and to prevent the dissension and unhappiness. So if maprotektahan kay bali ng kuan ng balaod kay bali nila kuan nila kay bali kuan pamumuhay kay bali nila, like nga na, like may trust kay bali sa mag-asawa. Siyempre ang kuan, siyempre ang batas ang balaod mutuo sa gayud kay di ba may mga sekreto, may mga trust nga na. Then amal ito, then or where there is a want of domestic tranquility, there is danger or punishing one spouse through the self-anticipated of the other. Example, para malikayan ko ng kuan para ko na malikayan ang kuan para ini number 4 rather kay bali ang balaod ginikayan ang pagkuan ang pag madamis kay bali na pamilya, like nga na paggamit kay bali sa mga kuan, like may kasuko kay bali gamit kay bali pag testimony nga na bitaw. If kung kay bali balaod kay bali ang asawa maparusahan kay bali tungod sa panlagi tungod na lamang sa hasil or one, like paninirang kuan kay bali testimony kay bali ba pumakak na lamang nga na. Mga di na exception sa marital disqualification rule, 1 in a civil case by one against the other. If ang asawa ko no mismo, like magkalaban ka ba sa kuan civil case, pwede ito mo testify laban ka ba sa isa't isa. Example, may alamin na nila, may lali ka separation, support or property dispute. Then ang reason wari ka bali dahilan ka bali para lang maprotektahan itong kuan ang harmony kay bali nila, ang harmony ng marriage kay bali nila ay tungod na lamang mismo nga to tungod na lang mismo na ang pagdemanda kay bali sa kuan sa isa't isa nga na. To in a criminal case for a crime committed by one against the other of the latter's direct ascendant or descendants, if ang crime laban kay bali sa ngadto asawa, anak, pamilya niya, lola, lolo or kaya direct ascendant or descendants, ito pwede siya mo testify ang offended spouse kay bali. Example, pasakitan nimo physical abuse against the wife, child abuse, parricide nga na. At reason niya para maprotektahan gani ang biktima. Ang importante kayo is maprotektahan ang biktima kaysa marital relationship. 3, when the testimony was made outside the marriage. So dili ini sa applicable ang disqualification kung ang testimony nila like tungkol kay bali sa kuan, like pangitabo kay bali bago kay bali ang kasal or pagkatapos. Kaya ingana example, nakita ni Ana si Bin na kuan kahimo kay bali ng kuan crime bago sila kay bali ikasal, bisag agaw kuan kasal na sila kuman
pwede to siya gamiton ni ana pag-testify sa court kay tungod outside sa kung sila outside the marriage sa, di ba? Di pa sila kasalidton na pagkitabuan nila kung pagkita ni ana pwede to si ana mo testify kay kuan kay Ben nga na 3 or 4 when the marital relation are so strained, there's no more consideration for applying the said rule. If sobra na ko na ang relation nila na mag-asawa kawali nga na walay kabalik kuan, walay tinuod na marital harmony, pwede na dili i-apply yaton rule like sa case kabay ng Orduno versus kuan ang Dakigan, like gilang sa court ato na dapat may offense na direct sa ngadto na yakahita na direct sa ngadto na atake ba sa relasyon na mag-asawa. Example para mas dali da, like repeated violence, mga serious abuse, or kahit mga grave betrayal affecting the marriage. Ang reason niya para ang itong mag-asawa na para magkongkabali isettle nila ito nila relation para waray purpose ang rule na para protektahan nila kuan marital harmony. So dito na ma'am ana ako ako reporting tanan sa among PBT sa group namo ang public communication and section 23 disqualification by reason of marriage kanto an kuan ma'am ang pagkalayan nila ng kuan mental disqualification rule is bawal mo testify ang kuan asawa sa iya husband during their marriage or kaya dili pa sila annulment ito. Then ang public communication bawal mo testify ang asawa sa court during and after marriage. Sa marital privilege communication bisag maila kuan annulment bawal gyapon mo testify ang asawa sa hasbag sa katong kasal pa sila ingana ang kalian sa mental discrimination privilege communication o sa mental privilege communication ingana. Salamat ma'am.